Mabuhay kababayan, ang channel na ito ay nagbibigay ng mga health tips sa mga pagkain, lalo na sa may edad. Ang ating tatalakayin ay ang pandesal na paborito ng mga Pinoy. Ang pandesal ay karaniwang pagkain ng mga Pilipino, pero kapag sobra-sobrang kainin ay maaaring magdulot ng ilang hindi magandang epekto, lalo na sa mga senior citizen. Ito ang tatalakayin natin sa videong ito, kaya huwag po munang ilipat ng channel. Ano nga ba ang mga sangkap ng pandesal? Una, ang all-purpose flour ay pinong harina na nawalan na ng bran at germ, kaya't halos walang fiber at nutrients. Dahil dito, maaaring itong nagdudulot ng mga sumusunod na problema tulad ng mga sumusunod. Mabilis na pagtaas ng blood sugar, mataas ang glycemic index, kaya't nagpapataas ng insulin at maaaring mag-lead sa insulin resistance at type 2 diabetes. Kawalan ng fiber, mababa ang dietary fiber nito, na maaaring mag-cause ng constipation, diverticulitis, at iba pang digestive issues. Nagpapalala ng pamamaga, ang refined carbs at mga pro-inflammatory compounds na nabuo sa pag-process ay maaaring mag-trigger ng chronic inflammation na naugnay sa arthritis, heart disease at cancer. Mga chemical at contaminant, potassium bromate, benzoyl peroxide, chlorine gas at azodicarbonamide ay ginagamit sa bleaching. Ilan sa mga ito ay itinuturing na posibleng carcinogen at di magandang epekto sa thyroid at kidney, pesticide at heavy metal residues. Dahil sa paggamit ng kemikal sa pagsasaka, maaaring manatili sa harina ang mga ito at ma-accumulate sa katawan. Pag-inhibit ng mineral absorption, mataas ang phytate content na nagpapababa ng pagsipsip ng zinc, iron at calcium, na maaaring magresulta sa kakulangan ng mga mineral na ito. Epekto sa gut microbiome, ang kakulangan ng fiber at presensya ng lectins, tulad ng wheat germ agglutinin, ay maaaring makasira sa balance ng gut bacteria. Magdulot ng bloating, gas at iba pang discomfort. Sa pangkalahatan, ang regular at labis na pagkonsumo ng all-purpose flour ay naugnay sa mas mataas na panganib ng heart disease, stroke, type 2 diabetes, ilang uri ng cancer, at pagtaas ng timbang. Bago po tayo magpatuloy ay siguraduhin pong napindot na ang subscriber button at ang notification bell upang lagi kang update sa mga bagong video. Like, share, and subscribe mo mga boss. Narito ang ilang mas malusog na alternatibo sa all-purpose flour at ang mga benepisyo nila. Whole wheat flour, mataas sa fiber at E vitamins, nakakatulong sa mas mabagal na pagtaas ng blood sugar. Almond flour ay low carb, puno ng monounsaturated fats at vitamin E. Mainam para sa keto o gluten-free recipes. Coconut flour, mataas sa fiber at lauric acid, sumusuporta sa gut health at nagbibigay ng tropical flavor. Oat flour ay naglalaman ng beta-glucan na nagpapababa ng kolesterol, pwedeng gamitin sa cookies at pancakes. Chickpea, garbanzo, flour, may protina at folate, pwede sa savory flatbreads o soka. Kapag magpapalit ka ng harina, tandaan na iba-iba ang kanilang absorbency at texture. Kaya maaaring kailangan mong ayusin ang dami ng likido o magdagdag ng extra banding, tulad ng xanthan gum. Ang ikalawang sangkap ng pandesal ay ang gogorita at gawgaw. Ang malangmalas na tinapay na gawgaw ay parehong mga pagkain gawa sa harina, asukal at iba pang mga additives. Kapag kinakain ng labis, maaaring magdulot ng mga sumusunod na epekto: mataas na kalori at carbohydrate. Maaaring mag-contribute sa pagtaas ng timbang kung hindi nababalance ng aktibong pamumuhay, pagtaas ng blood sugar. Dahil sa pinong harina at asukal, lalo na sa mga may diabetes o pre-diabetes, kawalan ng dietary fiber, maaaring magdulot ng constipation o mabagal na digestion, mataas na sodium, lalo na sa ilang commercial na gogorita. Maaaring makataas ng presyon ng dugo. Kapag sobra-sobra, posible na allergen, ilang tao ay sensitibo sa mga additives o preservatives na ginagamit sa paggawa. Sa katamtaman, hindi naman ito masama. Ang susi ay kontrol sa dami at pagsasama ng masustansyang pagkain tulad ng gulay, protina at prutas. Narito ang ilang praktikal na health tips para sa mga matatanda upang mapanatiling malayos ang katawan. Kumain ng balanced diet. Isama ang gulay, prutas, whole grains, lean protein, isda, manok, tofu, at malit na dairy o alternatibo. Tigilan ang sobrang asin at asukal, kumain ng sapat na fiber, legumes at gulay upang maiwasan ang constipation. Calcium at vitamin, para sa bone health, dagdagan ng sikat ng araw o supplement kung kinakailangan. Hydration, tubig o mga inuming walang caffeine bawat araw, lalo na kung may gamot na nakaka-dehydrate.
regular na pisikal na aktibidad, paglalakad, strength exercises, sapat na tulog, 7-8 oras bawat gabi upang suportahan ang immune system. Regular check-up, blood pressure, blood sugar, cholesterol at screening para sa cancer o iba pang kondisyon, pag-iwas sa bisyo, limit ang alak, huwag manigarilyo, kalusugan ng isip. Panatilihin ang social connections at mga activity na nagpapasaya, tamang pagdarasal o panalangin sa may kapal. Salamat sa inyong walang tigil na suporta at pakikilahok, kayo ang nagbibigay buhay sa channel na ito. Sana'y patuloy tayong magkasama sa susunod pang mga kwento, kainan at pakikipagsapalaran. Hanggang sa muli, maraming salamat at ingatan nawa kayo ng may kapal.